Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ako nga pala si Andrea, 29 years old at nagtatrabaho bilang office staff sa isang private company dito sa Taguig. Sumulat ako kasi gusto ko rin pong magbigay ng aral sa mga kastorya natin tungkol sa buhay, pag-ibig. Kahit medyo mabigat para sa akin ang kwentong ibabahagi ko ngayon, sana ay may lahad ko ng maayos. Ang gusto kong ikwento sa araw na ito, second year high school, nang maging boyfriend ko si Michael Papadudut. Palihim pa ang relasyon namin noon dahil istrikto ang mga magulang ko. Pero nalaman din nilang tungkol sa amin noong nasa third year college na ako. Sinubukan pa nga ng parents ko na paghiwalayin kami ni Michael. Kinausap ang parents niya para kumbinsihin si Michael na tapusin ang relasyon namin. Siyempre, hindi kami basta-basta sumuko. Pinaglaban namin ang relasyon namin kahit kontra ang mga magulang namin. Sa huli, wala din silang nagawa. Kung hindi ang ibigay ang gusto namin na ipagpatuloy ang aming relasyon. Pangako na lamang namin ni Michael na hindi namin sisirain ang tiwala nila pati na ang pag-aaral namin. Natupad naman namin ang pangako namin, Papa Dudut, na kapag tapos kami ng pag-aaral at nakahanap ng maayos na trabaho. Kahit busy sa kanya-kanya naming trabaho ay palagi pa rin kaming may oras ni Michael para sa isa't isa. Doon na naging maluwag ang parents namin sa aming relasyon at doon din nagsimulang maging mas matatag ang relasyon namin ng first love at boyfriend kong si Michael Papadudut. Beb, thank you. Lalo na sa pagpayag mo na dito tayo sa amusement park mag-celebrate ng monthsary natin. Wika ko pagkatapos naming sumakay ng isang ride mula sa amusement park. Wala yun. Matagal mo na rin namang sinasabi na gusto mo nang dito tayong mag-celebrate. Kaya pinagbigyan ko lang ang request mo, nakangiting tugon pa ni Michael. Pinagbigyan mo ako kahit na mahina ka sa mga rides. Tapos hindi ka pa naging KJ na sinamahan mo akong sumakay sa mga iyon. Alam mo, ang swerte ko talaga sa'yo. Sana hindi ka mapagod na pagbigyan ng mga request ko, Beb. Wika ko. I love you. Ako, hindi ako mapapagod na mahalin ka. Yun ang tandaan mo, Beb. Ang wika pa ni Michael. Talaga? Kahit kumulubot na ang balat ko? Tanong ko. Oo naman. Palagi ko pa rin hahawakan ang mga kamay mo. Tugon niya. Kahit na wala na akong mga ngipin? Tanong ko pa. Kahit na hindi ka pa magpapustiso, hahalikan ko pa rin ang mga labi mo. Natatawa ang sagot niya. Kahit puro puti na ang buhok ko. Muling tanong ko. Oo. At sabay pa tayong magpapakulay ng blue sa puting mga buhok natin para mag-feeling bagets tayo. Kahit na matanda na tayo. Pagtawa pa niya. Ewan ko sa'yo. Kunwari, singhal ko. Basta Beb, anuman ang maging itsura mo. Kapag matanda na tayo, ay mamahalin pa rin kita ng sobra at paulit-ulit. Kasi hindi naman yung itsura mo ang minahal ko sa'yo kung hindi ikaw mismo. At hindi magbabago yon hanggang sa mamatay ako. Pangako yan, Andrea, ang sabi naman niya, Papa Dudut. Pakiramdam ko noon ay halos perpekto na ang relasyon namin ni Michael kasi mula nang makatapos kami ng pag-aaral namin at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho ay nagsisimula na kaming bumuo ng mga seryosong plano para sa aming relasyon. Kung anong taon kami magpapakasal, kailan kami kukuha ng bahay na pwedeng hulugan, kailan namin dapat pag-usapan ang pagbuo ng pamilya at kung ano-ano pa na medyo seryosong bagay. Pareho ring suportado ng mga magulang namin ang aming relasyon. Kumbaga, wala nang kahit na anong pagsubok ang dumarating sa amin noon. Masaya talaga ako
Sa bawat araw na nakakasama ko si Michael, Papa Dudut, wala na nga akong mahihiling pa sa buhay ko. Pakiramdam ko nga ay hindi ko na kayang mabuhay nang hindi siya kasama. Alam ko na hindi magandang paikutin sa kanyang mundo ko. Pero parang gano'n na rin ang ginawa ko. Si Michael ang halos naging buhay ko. At hindi ko na ma-imagine ang sarili ko na hindi siya ang kasama ko sa future. Kaya lang, may mga plano talaga na minsan ay nakatakdang masira. At ang masama pa doon, hindi mo alam ang dahilan kung bakit kailangan pa na mangyari yon, Papa Dudut. Ano? Gusto mong tapusin ang relasyon natin kasi hindi mo na ako mahal? Bakit? May iba ba? May ibang babae ka ba? Sino siya? Kilala ko ba siya? Kaopisina mo? Kabarkada mo? Ano? Naiiyak na sunod-sunod na tanong ko. Wala akong ibang babae, Andrea. Kaagad na sagot pa ni Michael. Bakit ka nakikipag-break sa akin? Kung wala ka naman palang ibang babae? Tanong ko pa. Dahil hindi na nga kita mahal, sagot niya. Grabing dahilan naman yan. Ano yon? Nagising ka na lang isang umaga. Nawala na ako diyan sa puso mo, ang sabi ko. Parang gano'n na nga. Pero maniwala ka sa akin, nag-effort naman ako na ibalik ang feelings ko sa iyo. Kaya lang, ay wala na talaga eh. Hindi ko na maramdaman yung dating tayo. Hindi ko na maramdaman yung pagmamahal ko na para sa iyo. Paliwanag pa niya. Grabe ka talaga, Michael. Daig mo pa ang instant noodle sa sobrang bilis mong maramdaman na hindi mo na ako mahal. Michael, 9 years. 9 years lang naman ang gusto mong itapon dahil ang sabi mo ay bigla ka na lang nagising. Nawala na ako dyan sa puso mo. Hindi ka pa talaga nanghihinayang na 9 years yon pag-iyak ko. Mas manghihinayang ako kung ipagpapatuloy pa natin ang relasyon natin na ito. Kahit na hindi na kita mahal, Andrea, ayoko namang maging unfair sa iyo. Kaya pinapalaya na kita. At sana ay ganun din ang gawin mo sa akin kasi kahit na anong gawin ko, wala na talaga. Hindi na talaga kita mahal. Kaya please, hayaan mong tapusin na natin ang lahat sa atin ngayon. Tugon niya, Papa Dudut. Naramdaman ko na rin talaga ang unti-unting panlalamig ni Michael noon sa relasyon namin. Sa aming dalawa ay siya talaga ang mas sweet, mahilig sa mga sorpresa. Kapag may okasyon ay hindi pwedeng hindi siya magbibigay ng regalo kahit madalas na nakakalimutan ko ang espesyal na araw na iyon. Kapag alam niya na may menstruation period ako, dadalahan niya ako ng bagay na paborito kong pagkain. At sa tuwing nag-aaway kami tungkol sa mga simpleng bagay, si Michael ang palaging unang nanunuyo. Kaya nga, sa 9 na taon ng relasyon namin, pakiramdam ko ay mas matimbang ang pagmamahal sa akin ni Michael kesa sa pagmamahal ko na para sa kanya. At nang magsimula na siyang manlamig sa akin, ay pilit kong iniintindi ang lahat. Yung hindi na niya ako masyadong kinakausap. Yung hindi na niya naaalala ang mansari naming dalawa. At hindi na siya I love you. Pagkatapos naming mag-usap sa cellphone, wala akong maisip na dahilan kung bakit nangyayari ang panlalamig niya na yon sa akin. Kinukumbinsi ko na lamang ang sarili ko na baka masyado lang siyang stressed sa trabaho niya. At nang dumating ang araw na nakikipaghiwalay na siya sa akin, doon na nga bumalik sa isipan ko ang lahat ng pagpaparamdam niya sa akin na ayaw na niya, na hindi na niya ako mahal. Ang hindi ko lang maintindihan bakit kailangan natapusin niya agad ang relasyon namin kung pwede niya namang hintayin na mawala rin ang pagmamahal ko para sa kanya, Papa Dudut. Papa Dudut, sobrang nahirapan talaga ako natanggapin ang pakikipaghiwalay sa akin ni Michael. Ilang taong ko rin kasing pinaikot
sa kanya ang mundo ko. Tapos ay bigla niya na lamang akong iiwanan ng mag-isa. Nasanay ako na lagi siyang nasa tabi ko. Kaya hindi ko na alam kung paanong magsisimula ulit nang hindi na siya kasama. Kaya naman, may ilang beses din akong nakiusap na bigyan pa niya ng isa pang pagkakataon ang relasyon namin. Pero naging matigas si Michael at sinabi niya na ayaw na niya akong mas masaktan pa. Paulit-ulit niyang pinamumukha sa akin na hindi na niya talaga ako mahal. At doon ko na siya tuluyang binitawan. Kahit sobrang sakit para sa akin, ang desisyon niyang yon, pinilit kong mag-move on. Dahil wala naman akong choice, Papa Dudut. Binablock ko na ang mga social media account ko kay Michael at in-unfriend ang ilang common friends namin. Alam ko na, mukha akong bitter sa ginagawa ko. Pero yun ang sarili kong paraan para mag-move on. Ang iwasan at layuan ang halos lahat ng taong may koneksyon sa kanya. 3 taon nang lumipas. Panibagong pagsubok ang dumating sa buhay ko. Yon ay nang ma-diagnose ako na may stage 2 colon cancer, Papa Dudut. Andrea, may bisita ka pala, wika ni Mama, nang nakakonfine na ako noon sa ospital para sa nalalapit kong chemotherapy. Sino po? Tanong ko. Si Michael, maiwan ko muna kayo at kukuha lang ako ng kape sa kantin. Michael, ikaw na muna ang bahala sa anak ko, baling ni Mama sa bisita ko. Saglit akong natahimik bago ako naglakas ng loob na magsalita. Anong ginagawa mo dito, Michael? Tanong ko. Gusto lang kitang makausap, Andrea. Tugon niya. Gusto mo ako makausap o gusto mong makita kung gaano ako mukhang kawawa dahil sa sakit ko ngayon? Ang sabi ko. Andrea, please. Hindi ako pumunta rito para makipagtalo sa iyo. Wika niya. Pumunta ka nga dito para kaawaan lang ako? Tama ba? Naiiyak sa galit na sabi ko. Siyempre hindi. Hayaan mo naman sana muna ako makapagpaliwanag. Ang sabi naman niya. Wala ka nang dapat na ipaliwanag, Michael. Nasabi mo na lahat sa akin noon ang dapat mong sabihin. Nasabi mo na noong araw na nakipaghiwalay ka at tinanggap ko na yon. Kahit sobrang sakit, tinanggap ko. Kahit na sobrang hirap. Kaya umalis ka na, okay? Pagtataboy ko sa kanya, Papa Dudut. Magkahalong emosyon ang naramdaman ko sa biglang pagsulpot ni Michael ng araw na yon. Pananabik, pagmamahal, inis at galit. Pero ang pinaka nangibabaw sa lahat ay ang galit. Aaminin ko na oo, may espesyal pa rin talaga siyang puwang dito sa puso ko. Hindi naman kasi agad yon basta mawawala, lalo na at matagal din ang naging relasyon namin. Kaya nga lang, Papa Dudut, para bang bumabalik lahat-lahat ng sakit at kirot na iniwan niya dito sa puso ko. Para akong biglang tumalon sa nakaraan. Yung araw na nakipaghiwalay na lamang siya bigla sa akin. Yung mga araw na hinahabol-habol ko siya para lamang magbalikan kaming dalawa. Yung araw na tuluyan na niyang tinuldukan ang kwento naming dalawa. Mahal ko pa rin si Michael. Pero alam ko naman na kaya lang siya bumalik ay dahil sa awa, sa nararamdaman niya para sa akin. At hindi ko yon kailangan. Hindi ko kailangan ng awa o simpatya. Lalo na kung magmumula sa tao na minsang nagwasak ng puso ko, Papa Dudut. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po ng mga listeners natin, almost half, ay hindi pa po nakakapag-subscribe. Pindutin po ang notification bell at subscribe button. Sa ating pagpapatuloy, pero hindi rin tumigil si Michael sa paulit-ulit na pagpunta niya sa akin. At palagi ko siyang
pinagtatabuyan. Bumabalik pa rin siya sa kabila noon, Papa Dudut. Andrea, I'm sorry. Sorry kung bigla na lang ako nakipaghiwalay sa iyo dati. So sorry kung pakiramdam mo ay iniwan kita sa ere. Sorry kung nasaktan kita. Pero wala akong choice dahil ayokong mas masaktan ka. Kapag pinagpatuloy pa natin ang relasyon nating dalawa. Medyo naluluhang sabi pa ni Michael. Ang hirap Sobrang hirap ng ginawa mo sa akin, Michael. Alam mo naman, na halos sa iyo ko na pinaikot ang mundo ko. Tapos, bigla ka na lang mawawala sa buhay ko. Sobrang nahirapan ako paikutin ulit ang mundo ko nang hindi ka nakasama. Kasi ikaw na ang naging buhay ko. Pero bigla mo na lamang tinapon ang lahat. Bigla mo na lamang akong iniwan. Panunumbat ko sa kanya. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng ginawa ko sa iyo. Kung alam mo lang, nasaktan din naman ako sa ginawa kong pagtapos ng relasyon natin. Pinagsisisihan ko yon. Pinagsisisihan ko yon na nasaktan kita. Wika pa niya. At hanggang ngayon ay sinasaktan mo pa rin ako. Sa tuwing nakikita kita, pag-iyak ko naman sa kanya. Kaya nga, hayaan mo na alagaan kita para makabawi ako. Pakiusap niya. Bakit pa? Dahil naawa ka sa akin, Michael? Hindi ko kailangan ng awa mo. Wika ko. Hindi naman ako nandito dahil lang sa naawa sa iyo. Nandito ako dahil ayokong mawala ka. Mahalaga ka sa akin, Andrea. Ayokong basta ka na lamang sumuko sa sakit mo. Gusto ko na palagi akong nasa tabi mo sa lahat ng oras na lumalaban ka. Kaya please, hayaan mo na gawin ko ito. Hayaan mo na akong alagaan ka. Muling pakiusap niya, Papa Dudut. Tuluyan ko nang hindi napigilan ang sarili ko na yakapin si Michael. Kahit nga mga luha ko ay tuluyan na ring nagwala mula sa mga mata ko. Ayoko pa naman sana na magpakita sa kanya ng kahit na anong kahinaan. Pero wala Bumigay na ako ng tuluyan. Lumambot na ang puso kong pilit kong pinatitigas para hindi muling tanggapin si Michael. Nang tinapos niya ang relasyon namin noon ay wala siyang ibang sinabi kung hindi ang mga salitang hindi na niya ako mahal. Isang beses ay hindi ko narinig mula sa kanya ang salitang sorry. Walang sorry kasi tinapos niya ang relasyon namin. Sorry kasi bumitaw siya. Sorry kasi nasaktan niya ako. Wala pong ganon, Papa Dudut. Kaya nga naghalo ang sakit at galit dito sa dibdib ko. Kasi pakiramdam ko noon ay bigla na lamang siyang nawala ng pakialam sa akin. Mahirap tanggapin na hindi na niya ako mahal. Pero mas mahirap tanggapin yung basta na lamang itinapon ka kahit na ilang taon na ang pinagsamahan ninyo. Kaya nang marinig ko ang sorry mula sa kanya ng araw na iyon ay unti-unting nabawasan ang galit ko sa kanya. Siguro yun lang talaga ang hinihintay ko mula sa kanya. Yung humingi siya ng sorry. At maramdaman ko na kahit papaano ay nagkaroon ako ng importansya sa buhay niya, Papa Dudut. Pinayagan ko na si Michael na alagaan ako habang dumadaan ako sa iba't ibang klase ng therapy. Nakakonfine ako sa ospital at hindi naman naging problema para sa amin ang gastusin dahil may kaya ang mga magulang ko. Marami rin kaming kamag-anak ang tumulong sa amin financially. Kaya nagtuloy-tuloy ang therapy ko, pati ng pagbuti ng kalagayan ko sa umpisa. At aaminin ko, laking bagay ang pag-aalaga ni Michael para kahit papaano ay hindi ako masyadong mahirapan. Sa kanya kasi ako kumukuha ng lakas. Palagi niyang sinasabi na kailangan kong magpakatatag at magpalakas para sa kanya at para sa mga taong nagmamahal sa akin. Na kahit kailan ay hindi na siya aalis sa tabi ko. Pinanghawakan ko yon. Kaya naman,
tinulungan ko ang sarili ko. Unti-unti ay nanumbalik ang espesyal na nararamdaman ko kay Michael hanggang sa dumating ang araw na na-realize ko na mahal ko na ulit siya kahit na hindi ako sigurado kung bumalik na rin ba ang pagmamahal niya para sa akin, Papa Dudut. Michael, thank you ha, kasi hanggang ngayon ay inaalagaan mo pa rin ako. Pasasalamat ko sa kanya. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Mahalaga ka sa akin, kaya ginagawa ko ito, tugon niya. Pero hindi ka ba napapagod sa mga pagbabantay mo? Kapag wala ang parents ko dito, hindi mo naman talaga kailangan na gawin to. Kaya okay lang kung mapagod ka at hindi mo na gawin to. Maiintindihan ko. Wika ko. Hindi ako napapagod, Andrea. Kasi kahit kailan ay hindi ako mapapagod na alagaan ka, tugon niya, na dahilan para maiyak ako. Bakit ka umiiyak, Andrea? Gulat na tanong niya. Wala lang. Naalala ko lang kasi yung huling beses na sinabi mo sa akin yan. Nangako ka sa akin noon na hindi mo ako iiwanan at aalagaan mo ako habang buhay. Pero bigla ka namang nawala, tugon ko. Bumalik naman ako, di ba? Bumalik ako para tuparin ang pangako ko sa iyo, wika niya. Hindi ka na ba aalis ulit? Naluluhang tanong ko. Hindi ako aalis hanggat hindi ka gumagaling. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Gusto ko na sa bawat laban mo ay kasama mo ako. At sa oras na malampasan mo ito, ay gusto ko nandito pa rin ako sa tabi mo. Kaya oo, Andrea, hindi na ako aalis. Hindi na kita iiwanan ulit, tugon pa ni Michael, Papa Dudut. Hindi biro ang pinagdaanan ko dahil biglang nanghina ang katawan ko pagkatapos ng surgery na ginawa sa akin para matanggal ang bukol sa tiyan ko. Tapos pakiramdam ko pa ang pangit-pangit ko dahil sa epekto ng mga gamot at therapy sa akin. Wala na ako halos buhok. Namamanas na ang mukha ko at buong katawan, nag-dry ang balat ko. At sobrang lalim ng eye bags ko. Wala nang kabuhay-buhay ang itsura ko. Pero sa mga oras na bumababa ang self-confidence ko dahil sa itsura ko, ay palagi lang nasa tabi ko si Michael. At paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na ako pa rin ang pinakamagandang babae sa kanyang paningin. Simpleng pambobola ang mga salitang yon, pero sobrang laki ng impact para sa sarili ko. Siya ang may pinakamalaking parte kung bakit lumalakas ang loob ko na lumaban. Noon araw-araw, Papa Dudut, sa awa ng Diyos ay nalampasan ko ang napakalaking pagsubok na dumating sa buhay ko. Naging cancer-free ako pagkatapos ng surgery at halos taon na therapy ko. Hindi ako makapaniwala na nabigyan ako ng isang pagkakataon para mabuhay pa. Kaya naging malaki ang pasasalamat ko sa Diyos, sa mga magulang ko at kamag-anak ko, pati na rin kay Michael na kasama ko sa pakikipaglaban sa naging sakit ko. Sa totoo lang, umaasa rin talaga ako noon na pwede na ulit na maging kami ni Michael. Kaya lang, hindi nangyari yon. Dahil bigla na lamang siyang nawala na parang bula. Hindi na niya ako pinuntahan sa ospital at hindi na niya ako tinawagan pa. Hindi niya ako dinalaw kahit nang makauwi ako sa bahay. Nag-ring naman ang cellphone niya nang subukan ko siyang tawagan. Pero hindi siya sumasagot. Online din siya sa Facebook pero hindi siya nag-reply sa mga chat ko. Hanggang sa hindi ko na natiis. At nag-decide ako na puntahan siya sa apartment niya, Papa Dudut. Nagulat siya nang makita niya ako. At doon niya sinabi sa akin ang totoong dahilan kung bakit siya bumalik. Andrea, sorry kung hindi na kita nadadalaw sa bahay ninyo.
o nasasagot ang mga tawag mo. Pero hindi ba magaling ka naman ha? Sa sakit mo? Wika niya. Oo, pero gano'n na lang ba yon? Porke magaling na ako? Porke wala na akong cancer? Wala ka nang pakialam sa akin? Naguguluhan na tanong ko. Hindi naman sa ganon. Kaya lang kasi mali yung iniisip mo tungkol sa ating dalawa. Mahinang wika niya. Ano palang ibig mong sabihin? Tanong ko. Andrea, magiging honest ako sa iyo ha. Wala naman kasi talagang tayo. At kahit kailan ay hindi pwedeng magkaroon na tayo. Dahil may girlfriend na ako at malapit na kaming ikasal. Sagot niya na labis kong ikinagulat. Gago ka pala eh. Bumalik-balik ka pa sa buhay ko kahit na may girlfriend ka na. Ano yon? Yung mga pinakita mo sa akin na may cancer pa ako. Mga kaplastikan? Ganon? Pagpapanggap lang ang lahat? Sabihin mo sa akin, Michael, bakit kailangan mo pang magpanggap na may pakialam ka sa akin kung may mahal ka na palang iba? Sunod-sunod na tanong ko. Dahil nakukonsensya ako noon. Ayoko na bigla ka na lang mawala nang hindi man lang tayo nag-uusap ng maayos. Kaya ginawa ko ang lahat para makalapit sa iyo, para maalagaan ka. Bilang isang kaibigan mo lang, paliwanag niya. Kaibigan? Wow, Michael. Sabihin mo nga ang totoo. Nag-usa ka lang ba talaga noon? O naaawa ka lang sa akin? Naawa ka nang malaman mo na yung ex-girlfriend mong patay na patay sa'yo dati ay malapit nang mamatay dahil sa cancer niya? Ano? Bakit hindi ka makasagot? Tama ako, di ba? Na halos 1 taon na inalagaan mo ako at awa lang talaga yung nararamdaman mo para sa akin. Naiiyak na wika ko. Andrea, I'm sorry. Saad niya. Sorry na naman. Wala na ba talaga akong ibang maririnig sa'yo kundi ang letseng sorry na yan? Alam mo, sana hindi ka na lang bumalik sa buhay ko. Sana hindi mo na lamang ako inalagaan. Sana'y hinayaan mo na lang ako mamatay. Kasi alam mo ba, dahil sa ginawa mo sa akin, ito ay parang pinatay mo na rin ako. Parang pinatay mo na ako sa sobrang pagkadurog nitong puso ko ngayon. Isang request na lang, Michael. Please, huwag ka na sana ulit babalik pa sa buhay ko. Kasi baka tuluyan na akong mabaliw. Kapag sinaktan mo pa ulit ako, muling pag-iyak ko, Papa Dudut. Sa pangalawang pagkakataon ay winasak ni Michael ang puso ko, pati na ang mundo ko. Sa pag-aakala na muli itong iikot, nakasama siya. Ang sakit. Sobrang sakit. Wala na yatang masasakit pa kapag nasaktan ka ng parehong tao sa pangalawang pagkakataon. Okay na ako eh. Naka-move on na ako mula kay Michael. Mula sa pang-iwan niya sa akin at pananakit niya. At pagpaparamdam na hindi na niya ako mahal. Tapos ay bigla na lamang siyang babalik sa buhay ko. Oo, hindi niya sinabi sa akin na mahal niya ulit ako noon. Pero hindi naman kailangang sabihin yon. Dahil ang pagmamahal minsan ay nagiging sapat na sa paraan kung paano ito iparamdam sa isang tao. Alam po ninyo, Papa Dudut, minsan ay iniisip ko na sana'y hindi na lamang panandalian ang bumalik si Michael sa buhay ko. Sana'y hindi na lamang ako nakasurvive sa cancer. Para sana hindi na ulit naramdaman yung ganitong sakit dito sa puso ko. Umasa na kasi ako noon. Umasa na ako na pwede na ulit na maging kaming dalawa. Ang buong akala ko talaga noon ay kasunod ng paggaling ko sa sakit ko ay magiging masaya na rin ang puso ko. Kasi madudugtungan na ang natapos na kwento ng relasyon namin ni Michael. Pero hindi pala. Kasi hindi talaga siya bumalik para mahalin ulit ako. Bumalik lamang siya para sa panandalian na pag-aalaga sa akin
dahil naaawa lamang siya sa akin. At yon ang bagay na pinakamasakit na natanggap ko mula sa kanya. Yung maalagaan niya ako nang dahil lamang sa awa na nararamdaman niya, Papa Dudut. Pagkatapos ng araw na iyon ay pinigilan ko na ang sarili ko na gumawa ng paraan para magkabalikan kami ni Michael. Sapat na yung pinamukha niya sa akin na awa lang talaga ang nararamdaman niya para sa akin, na hindi na niya ako mahal, na may ibang babae ang nilalaman ng puso niya. Mahirap, sobrang hirap, pero pinilit kong tanggapin ang lahat. Wala naman kasi akong ibang pagpipilian kung hindi tanggapin ang katotohanan ng lalaking inakala kong bumalik sa buhay ko para mahalin ako ay hindi na talaga ako magagawang mahalin kahit kailan. Lalo na nang malaman kong kinasal na siya sa 2 taon niyang girlfriend. Doon na ako tuluyang bumitaw mula sa lahat ng rason para mahalin siya. At ngayon, kahit na single pa rin ako, ay masasabi kong kontento at masaya na ako sa buhay ko. Salamat, Papa Dudut. Kung sakali man na swertihin itong sulat ko na mabasa po ninyo, gusto ko rin kasing makapag-iwan ng mensahe sa mga taong minsang binaliwala, iniwan at sinaktan ng taong mahal nila. Mahirap talaga na magpatuloy sa buhay na hindi sila kasama. Pero tandaan natin na hindi titigil ang mundo natin sa pagkawala nila sa buhay natin. Ano pa man ang mangyari, kailangan nating magpakatatag para sa ating sarili at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin at hindi awa lamang. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat sa kanya dahil dumating siyang muli sa buhay ko dahil sa awa ay gumaling ako, o dapat ba akong magalit sa kanya dahil pinaasa niya ako. Kung kayo po ang tatanungin, ano nga ba ang dapat kong maramdaman sa ginawa ni Michael sa akin? Yours truly, Andrea. Maraming salamat, Andrea, sa pagbibigay mo ng oras para maibahagi dito sa aming YouTube channel ang iyong kwento. Malungkot man ang naging katapusan nito, ay malaki naman ang inspirasyon na iniwan ng sulat mo. Sa mga kastorya na nakapakinig ng iyong kwento, kahanga-hanga ang katapatan at katatagan na ipinakita mo para labanan ang sakit mo. Pero mas kahanga-hanga ang pinakita mong katatagan kahit na hindi kayo nagkabalikan ng taong sobra mong minahal. Natuto ka na piliin ang sarili mo sa huli at ang mga taong mahal mo. Hindi mo sinayang ang pangalawang buhay na ibinigay sa iyo ng ating Poong may kapal. At sigurado ako na darating ang araw na makikilala mo rin ang lalaking magbibigay sa iyo ng totoong pagmamahal na pang forever. Mga kastorya, kagaya ng sinabi ng ating letter sender na si Andrea, ay huwag sana nating sayangin ang ating panahon sa taong hindi alam kung paano tayo pahalagahan. Hindi madali ang mag-move on, pero palagi nating tandaan na hindi iikot ang mundo natin sa iisang tao lamang. At dapat nating palaging piliin na pahalagahan ang ating sarili kesa sa ibang tao. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.